Yung proseso niya nasa high anxiety drawing. Ibig sabihin, kinuha niya muna yung shape ng kabuuan. Pero tingnan mo yung ano, from yung top ng hair pati dito sa baba. Tingnan mo yung shape, medyo rectangular yung sa reference sa picture mo. Dito sa drawing, medyo nag-squarish. So yun ang muna ang number one na dapat i-proportion. Ano ba ang muka? Pahaba ba ang muka o pa-kwadrado ang muka? So yun ang number one proportion. Kailangan kung pahaba ang muka, ganun din ang sa drawing mo na medyo rectangular siya, elongated na pahaba, patayo. So yun ang number one proportion. Then it will follow na. Pero yun ang pinaka-importante kasi maaaring makuha mo yung mga detalye, yung dami ng strand ng eyebrows, kislap ng mata, yung mga detalye maaaring makuha. Pero hindi siya proportionate. So dapat yun ang una. Ngayon, paano ma-avoid yung high anxiety drawing na yan? Kasi pag hindi natin nakuha yung tamang width, yung lapad ng muka at yung height, yung taas yun nga, yung tangkad ng muka, yung haba, pataas. Pag hindi natin nakuha yun, ano siya, domino effect, tama ba yun? Sunod-sunod na. Hindi mo ma-place ng tama yung eyebrow, yung mata, kasi doon pa lang mali yung, yung width doon sa height. Kailangan mauna yun. Ngayon, para ma-avoid yan, yung high anxiety drawing, per box tayo yung grid. Ngayon, sabihin natin, tama yung ginawa mong grid dito sa reference. Tapos, proportionate doon sa ground. Ibig sabihin, kung ano yung shape ng grid mo rito, sabihin natin, rectangular na patayo. Ganon din dapat sa ground mo, rectangular na patayo. Hindi medyo squarish yung grid mo. So, pag the same shape, ibig sabihin nun, proportionate yung grid. Sa grid pa lang, kailangan proportionate na yung grid mo. Then ilapat mo ngayon dito sa reference mo yung sabi natin kung plastic yan, no? Kung meron kang print sa plastic, yung grid na sa plastic. O kaya kung sa cellphone, ilapat mo rin dun sa cellphone mo yung grid. Ngayon per box ang concentration. Hindi kagad kabuuan. Sabi natin, dadamihan mo yung grid, yung box, yung mga lines kapag nandoon sa maraming detalye katulad sa kilay, sa mata, linya ng ilong, linya ng labi. Mas maraming grid doon in comparison dito sa shape ng buhok o kaya shape ng muka. Yan. Ngayon, ang concentration per box. Katulad ng sinabi ko kanina kay Ibes. Kunyari, nalaglag sa isang box yung eyebrow. Yung linya ng eyebrow, nasaan doon sa isang box na yon? Nasa gitna ba siya? Nasa taas? Ano muna, parang baby steps. Every box lang muna ang calculation. Ngayon, pag naipon yan, yung every box calculation mo, automatic yon. Pag kabuuan na, complete na yan, kamukha yan. And mas maganda, gawin mo siya nasa illogical position. Ibig sabihin, nakabaliktad niyang kinukopya mo yung reference mo. Para kinokopya mo yung reference na hindi nag-identify. Minsan nga, even famous na mga tao, yung picture ng famous na tao, pag binaliktad mo, hindi mo ma-identify kung sino. For example, yung picture ni Einstein, baliktarin mo yan, tapos pakita mo sa ibang tao, o sino to, hindi nila masabi kung si Einstein yan eh. Makikita nila old man kasi puti yung buhok, pero hindi nila ma-identify kung sino yung person na yan. So, yung ibig sabihin, kailangan ang approach illogical sa drawing. So, ano mga paraan para maging illogical? Yun nga, ibalik mo yung reference. Tapos, pilitin mo in every box na kopyahin kung ano yung nasa box din sa reference. Yun, pag na-complete mo na yan, yun nga, i-guarantee ko rin na mas kamukha yung drawing. Ganon ang approach. Ganon ang technique. Kasi kung i-reverse natin, yun yung checking ng proportion eh.
'Di ba para ma-check mo ang proportion, kailangan mong i-flip siya using mirror. Side by side yung reference pati yung drawing mo. Tingnan mo sa mirror. Kasi doon mo makikita kung tama ba yung mata, yung size ng mata, o yung kanilang distance, yung distansya ng mata sa kilay, distansya ng mata sa ilong, yun. Kailangan makita mo siya in a new perspective. Kaya nga natin na-identify na, mali yung drawing ko. Kasi maaaring na-identify mo yan kasi nag-rest ka muna. Ngayon, yung holistic perception, doon pinapakita yung mga interconnectedness. Nature yan na makita mo, ay, ano pala, mali yung drawing ko. Pero nung dinodrawing mo, hindi mo makita, di ba? Kasi yun yung linear thinking. Parang nakalubog ka na sa proseso. So, ang technique, umahon ka sa proseso, iwan mo yan, rest muna, then tingnan mo ulit, ipapakita sa'yo kung tama yung drawing mo o hindi. Ipapakita kung proportionate o hindi. Yun lang, ma'am. Pero kailangan talaga may lesson tayo sa proper pag-grade. Kasi Sir, sa umpisa, medyo ano pa yan, sa ang drawing pa. pag-grade. Ang pag-grade kasi kailangan talaga accurate muna yan. Hindi, all the way naman kailangan accurate. Pero sa umpisa, medyo mabagal ka pa niyan. Pero pag nakita mo ang technique ng paano paggawa ng grid na mabilis, hindi ka natatama rin mag-grid. Mabilis mo na kasi matatapos yung pag-grid eh. Kasi may mga technique diyan na hindi ka nagagamit ng ruler na may numbers. Basta connect lang ng corners. 'Yun. Grid sa reference and grid sa ground. So umpisa lang medyo yan matagal paggawa ng grid. Pero pag natutunan niyo yung paggawa ng grid na mabilis, ano na yan, pabilis ka na ng pabilis. Saglit lang, in a small time lang yung, parang maikling time lang ang gugugulin mo ron sa paggawa ng grid. More on calculation ka na in every box. Yan.